What is up sa inyo mga ma'am sir? Good morning and Happy New Year. So today is January 1st. So nandito tayo ngayon sa Baguio City at bibigyan ko kayo ng konting update kay Domo. Kung ano-ano ng mga maintenance, upgrades pa ang ginawa ko rito. Ayan, at kung ilan na ang natakbo niya. At kung sulit pa rin ba siya. Good morning everyone, Sir Troy here, and for today's video, ayan, papakita ko sa inyo kung ano-ano na yung mga ginawa ko dito sa aking 2022 Kawasaki Dominar 400 UG. So may mga ilan na tayong upgrades dito at mga replacement ng ibang parts kasi palitin na talaga. At isa sa pinakapag-uusapan natin ngayon dito ay kung bakit dual sport tire yung ginagamit ko sa aking gulong, at yun yung pinaka ever since na choice ko pagdating sa mga motor ko kahit nung NMAX ko pa, no? Dual sport tire na talaga ginagamit natin. So ipapaliwanag ko yan sa inyo ngayon. Okay, unahin natin dito sa harapan. Meron siyang naging changes dito, no? Inalis natin yung kanyang front fender. Ayan. May mga ilan na nagandahan doon sa pagkakaalis ko ng front fender. Sinasabi nila naging motored na tignan si Domo, which is yes, okay naman. May reason kasi yan kung bakit tinanggal ko yung front fender natin, dahil nung nagpalit tayo ng gulong, okay naman, hindi naman nakasama totally yung pagpapalit natin ng gulong, which is naging mas better pa nga. Kaso lang yung sizing lang ng gulong na nakuha natin ay overspec kasi siya. Kapag ka yung gulong, ayan, binanggit natin yung specifications, di ba parang ang liit naman pakinggan? Pero hindi, overspec kasi yung dual sport tire ni Corsa. So ang size ng harapan natin ay 110/80 rim 17. Pero ang size niya ay parang 120. 110 lang po ito, no? Ayan. 110/80 rim 17. Pero yung lapad niya para siyang 120 or malapit na sa 130. Kasi yung gulong natin ay overspec. Ayan, from Corsa Motorcycle Tires Philippines. At dito naman sa likuran, ang size ng gulong natin dito ay 140. 140/80 rim 17. So, ang liit pakinggan, di ba? Kasi ang stock nga naman ni Domo or ang stock ng mga Dominar ay 150. So, dahil ang Corsa Motorcycle Tires Cross S nga ay overspec, ayan, mukha siyang size na 160 or malapit-lapit na sa 170 na lapad. So, pagka nakauwi tayo sa Nueva Ecija, papakita ko sa inyo yung 160 na R93 natin, yung semi-race tire, na halos magkasing lapad lang sila. Medyo mas malapad pa nga itong Cross S na gamit natin, So, ganun din dito sa likuran. Inalis din natin yung tire hugger niya. So, kasi yung front fender natin at yung tire hugger, dahil overspec nga at matangkad yung tire natin, dahil 80% nga siya nung 140, at yung nasa unahan naman ay 80% ng 110. Pag high speed, medyo nag-i-stretch yung gulong, sumasayad siya sa ating mga fender. Pero para sa akin naman kasi, kaya gustong-gustong gumagamit ng dual sport tire, Yung dual sport tire kasi is pang all around, ang road, semi off-road, or kahit pang off-road. So ito mostly pinangkokordillera natin yung ating gulong at mga pailan-ilan na luwas sa Manila. Pero pagdating sa mga dumi kasi sa kalsada, mga tubig, ganyan, putik, the best talaga yung dual sport tire. So ngayon, bakit Corsa Motorcycle Tires yung ating pinili na brand? Dati kasi may mga ginagamit akong brand na ang bilis maupod. Kahit sabihin na natin na may tire sealant yung loob, tapos laging maganda yung tire pressure, at hindi naman natin pinapa-burnout, pero months pa lang kasi ay ubos na. Kumbaga under 10,000 ubos na yung gulong. Malapit nang makalbo. Pero ito kasi 4,000 na yung natatakbo nito. Sinimulan ko kasing gamitin itong Cross S ni Corsa nung tayo ay nag-Cordillera Adventure Tour Level 1 kasama si IM Jamis at si Motochem. So nung time na yon,
ang milyahe natin ay 24,500. So ngayon, nakatakbo pa ito ng Tune V6, which is 1,200 kilometers yon, endurance challenge. Ginamit ni Mr. Bright. Yung Cross S din ng gamit niya. As is, ito na yon, itong buong motor na yon. Itong buo na to, wala na siyang ginalaw dyan. Ano? I mean, meron pala siyang mga pinalitan. Ayan. Ayan. So, 28,341 na yung natatakbo ni Domo. Hanggang dito yan sa Baguio, no? Ayan. So, malapit na siyang 4,000 kilometers. Pero, tignan nyo naman, dito ako nabibilib eh. May mga ilan pa siyang buhok na hindi pa natatanggal. Itong mga nasa gitna niya. Na usually dapat ito yung mga unang mauupod. Sa gilid normal lang ito kasi kailangan mo munang mag-lean para matanggal itong mga buhok na to. Pero yung mga nandito sa gitna, ayan, meron pa silang mga ilan-ilan na buhok na natira. Sa sizing naman na napili natin dito, which is medyo sumobra tayo, kaya sa mga Dominar user na makakapanood nito, kung gusto nyo na kasing size lang ng stock tire nyo yung ikakabit nyo ulit dito, I suggest magbaba kayo ng 10. Kung itong likuran natin ay 140, ang kukunin nyo ay 130. At yung harapan naman natin ay 110, ang kukunin nyo ay 100. So parang kasize lang yon ng stock tire natin na 110 at 150. Ayan, tandaan nyo, ang Cross S po ay overspec. At sa presyo ng mga gulong natin na to, ayan, dito kayo mabibilib. So, ito po yung presyo, ilalagay ko somewhere dito. Ayan, yan lang yung presyo, harap at likod na po ito. Kaya kung ako sa inyo, kung magpapalit kayo ng dual sport tire, wag na kayong kumuha ng mamahalin. Sa mga magtatanong naman ng compounding natin ito, medium compound po si medium to hard. Halos parang mix kasi siya. At ang ganda ng kanyang pattern, ang ganda ng kanyang design. At marami ring nagsasabi sa akin na mas nakalaki tignan sa ating Dominar itong Cross S na gamit natin ngayon. So ayan, 4,000 kilometers na yung natakbo ng ating Cross S at goods na goods pa rin siya. No? Hanggang ngayon di pa rin ito nagkakabutas. At suggest ko kung kayo ay magpapalit, syempre rim 17 ito, yung mga gulong malalaki. Much better if kayo ay magpa wheel balance. Yun lang, kahit gaano pa ka-harsh yung road conditions, ayan, kayang-kaya ng Corsa Cross S. So yan ang isa sa mga reason kung bakit dual sport tire yung ginagamit ko. Yun na yung pinakabuod ng rason ko, no? Pang all around kasi ang dual sport tire. Okay, so tapos na tayo sa gulong. Ito yung mga pinalitan na natin dito sa ating Dominar 400. So bukod dun sa kanyang mga maintenance na change oil, oil filter, coolant, yung fuel filter, air filter, dalawa kasi yung ating fuel filter. Isa dun sa pump, yung element, at isa dun sa ilalim ng tangke, yung nakabaso. Yung dalawa na yon, pati yung spark plug natin na tatlo, isa sa gitna at dalawa sa gilid, ay hindi pa napapalitan. Siguro papalitan ko na siya pagka mag 30,000 na yung ating natakbo. Although dun sa spark plug kasi meron ng may mararamdaman kayo na kailangan nyo ng palitan yung spark plug. Yung kapag ka sudden throttle kayo tapos nag-choke yung motor nyo, ayun, hindi po hindi po traction control yun. Lalo na sa basa or sa rainy kapag ka kayo nagra-ride sa ulan, hindi po yun traction control. Spark plug po yun, palyado na. So yun, pwede nyo palitan sabay-sabay or mauuna yung gitna. Kasi usually yung dalawa naman sa gilid, hindi naman agad yun sabay gumagana sa nasa gitna, no? Yun po ay gumagana yung dalawang nasa gilid kapag ka yung RPM nyo umaabot ng 7,000 pataas, 7,000 RPM. Ayan, air filter natin, unang palit natin ay 15,000. Tapos syempre yung ating change oil kasabay na nung oil filter, pinapalitan natin yan every 4,000. So yung gamit natin na langis, sumusubok pa tayo ng iba ngayon. Pagka meron tayong natagpo ang bago na mas maganda doon sa mga dati nating ginagamit, ayan, sasabihin ko sa inyo sa next vlog. Yung exhaust natin, pinapalit-palitan natin minsan, depende sa biyahe at dun sa ating mga pupuntahan. Kasi minsan gumagamit ako ng loud pipe kasi alam nyo naman, loud pipes save lives, no?
Huwag po kayo maniniwala doon sa loud pipes skip distance, kaya bangan yun. Loud pipes skip distance, ano yun? Wala pa tayong pinapagawa doon sa ating exhaust. Kahit doon sa isa, hindi pa natin sila pinapa-refiber o pinapabuksan. As is pa rin ito. Ang tanging pinapalitan ko lang sa exhaust natin ay yung kanyang gasket para hindi magkasingaw, para yung kanyang back pressure ay solid. Brake pads, yes, naka-Chippy brake pads tayo ngayon, pero okay naman, wala namang problema. Sa mga nakakaalam, kung alam nyo yung kulay na yan, yan. Yan po yung ating ginagamit ngayon. Kadena, napalitan na tong kadena natin nung bago to tumakbo ng tune, somewhere 27,000. Ayan, medyo kinakalawang na nga siya agad kasi takbo lang ng takbo yung motor natin. Ayan. Pero tahimik na ito. Yung dating kadena kasi natin may tama na, no? So parang umoblong na siya. Meron siyang ikot na mahigpit at meron siyang ikot na maluwag. So ito, mumurahin lang itong kadena na nakalagay ngayon dito, guys. RK Takasago 520 yung kanyang size. Somewhere nasa 1,000 to 1,100 lang siya. Siguro depende dyan sa lugar ninyo, sa mapagbibilan nyo. Kaya kapag magpapalit kayo ng kadena, I suggest na pagsabayin nyo na yung front and rear sprocket kung kayo ay may budget naman. At pinakamaganda, ang bibili nyo is yung genuine na Bajaj or usually dito sa mga Dominar at saka sa mga Rouser users. Ang brand na binibili namin ay yung Berting. Meron yan sa Shopee, ano. So, somewhere nasa 5,500 kasi yung set nito. Front sprocket and rear sprocket kasama yung original na kadena. So ito, pansamantagal lang muna natin gagamitin. Titignan natin kung magtatagal siya. Kapag goods naman, yun na. Syempre, mas gusto pa rin natin yung mura na nagtatagal, ano. Battery. So si Domo ay magto 2 years. Pero yung battery niya, napalitan na natin kasi medyo malakas tayong gumamit ng kuryente, lalo na kapag tayo ay nag-endurance. Marami tayong ilaw na ginagamit. Mga ilaw natin, same pa rin. Puro Lumina from 2719 Motoparts. Inalis lang natin yung isa rito, yung Blue Water, no? Pero this Boss Ironman, sa February na yon, 23-24 yan. Magkita-kita tayo sa Subic International Airport. Yan, so other accessories natin, Bic, visor. Ito, pinatungan ko lang to ng tint pero clear ito, no? Hindi pa kasi nakaka-order kay Sir Jonathan Garcia. Tank shroud or tank kit. Ayan, pati ito, pininturahan natin yan ng tawag doon, yung track bed. Tapos ito, bagong pintura lang din ito. Pininturahan ni Mr. Bright itong ating saddle stay na gawa ni Boss Ken Works. Dito yan sa Talavera, Nueva Ecija, no? Top box bracket natin, yun pa rin yung DC mono rack, matibay-tibay pa rin siya. So dalawang top box yung ginagamit natin dyan, isang alloy na 28 liters at isang plastic na 45 liters. Pero ngayon ang nakakabit ngayon dito ay yung SEC na 45 liters na plastic. So malayo-layo kasi ating mga pinupuntahan at kailangan natin ng medyo magaan-gaan na motor. So yung alloy ginagamit ko lang yan pagka short ride lang at alam nyo na pamorma. Stock pa rin yung ating crash guard. Nilagyan lang natin ng ganito, yung Moto Wolf na basta yan na yan. Yung, dito naman sa ating upuan, yan, wala pa rin tayong ginagalaw dito. Stock pa rin yan. Ito, nangat-ngat dati ito ng daga. Nung nag-out of country tayo, pag uwi ko may kagat na rito. So, pinapalitan ko ito. Nakahanap naman ng same na kulay. Kusayma tank bag natin, yun pa rin yung mini. Ito, bigay ni Mr. Bright itong parang quad lock, quad pro na cellphone holder. So, very effective naman siya. Ito yan. Yan, pwedeng nakatayo, pwedeng nakatagilid. Yan. Tapos ito, telesin mount para sa ating 360. Sa mga brake fluids natin, yan, puro po bago lahat yan. Yung sa harapan di masyadong nagba-brown pa, no? Hindi pa siya ganun kasunog. Pero dito sa rear brake natin, ayan, bago rin po yan pero parang medyo sunog-sunog na kasi siya, brownish na siya. Tapos ating mga brake calipers, nililinis lang natin yan palagi, no? Kasi syempre alam nyo na, sa lakas ng makina na to, kapag kinapos yung brake power natin, delikado tayo sa daan. Nililinis lang natin yung mga yan, pati yung rotor, brake calipers. Ayan, binabaklas natin yan, ano. Ayan, ginagamitan natin yan ng Aeropack brake cleaner. Pati yung chain natin, ano. Lahat yan, lahat ng panglinis natin dito is Aeropack. Ayan, busina naman natin, hindi na ito stock, ano. Dati dito yung nakalagay stock, ganyan din kalaki. Pero yung gamit natin ngayon dito ay Blowpunk D91. So parang stock na ng sasakyan yung tunog nito. Hindi na siya yung tunog maliit
Lakas. Or dahil nag-e-echo lang tayo dito sa paligid ng... Okay guys, so yan pa lang yung ating mga maintenance na ginagawa dyan. So soon, papalitan na natin yung mga fuel filters natin, spark plugs. Tingin ko coolant, magpapalit na rin tayo, no? Pa-flush natin. Tapos medyo lilinisin na natin yung ating loob na makina. So ang gagawin natin dyan ay full tank natin ng gasolina, tapos lalagyan natin siya ng carbon cleaner, something na ganun. Bibili tayo, ihalo natin doon sa buong tangke natin para, alam nyo, habang ginagamit natin, nililinis na yung loob ng makina, no? Yan. At syempre, intercom na gamit natin, Jabber Motocom pa rin. Jabber Boss yung ating gamit ngayon dahil mas longer yung battery nito. At syempre, pag nagra-ride lang ako mag-isa, gusto ko mas quality talaga yung sound trip ko. Ayan, so maraming salamat sa mga sponsors natin, Corsa Motorcycle Tires Philippines, Jabber Motocom, Imprint Customs, Triumph JT Manila, HJC Helmets Philippines, Aeropack Philippines, Black Mamba Energy Drink, at syempre lalong-lalo na sa Scramble Marketing. Okay, so yan lang yung ating konting update dito sa ating Dominar. Kung nagustuhan nyo yung video natin, please like, comment, share, and subscribe. And hit the bell notification para updated kayo pag may bagong video tayo. Ride safe and see you on my next one.